Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawan. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot ng pangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayawa. Ngayon po ay June 3, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood araw-araw dito po sa Facebook Live, Lunes hanggang Sabado. No? Yun nga ang pagbabago. No? So nasa Facebook na po tayo at araw-araw po yan, Lunes hanggang Sabado, no? Alas 4:30. Nag-umpisa tayo ng mas maaga para doon sa mga kapatid na atin pong mention para hindi na natin mention doon sa bandang yun. Muli, isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abayawa na magbukas po siya ng pangunawa sa lahat po ng abutin kahit saan sulok man ng mundo. Dumating ang pangangaral na ito. No? Yung ating pong linggo, gaya po ng aking nasabi kahapon, wala na po muna po yun. Araw po ng linggo. So, Monday to Saturday lamang ang ating pangangaral. No? At live. No? Magandang hapon, Sister Jane Makar, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Shirley Radarisa, Brother Milano Umali. Ayan. Brad Rodelio Nava, magandang gabi na dyan sa iyo. Dito hapon pa lang. Sister Vivian Bandoho Mana. So ang ating pong paksa sa hapon pong ito ay bilang pagpapatuloy po doon sa ating paksa kahapon. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi. Kaunting kalaman sa kasulatan, ikalawang bahagi. Mateo 10:28. At yung pong sinasabi niyan ay huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, subalit walang kakayahang pumatay ng kaluluwa, sa halip ay matakot kayo sa kanya na may kapangyarihang pumuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So babasahin nun natin yung konteksto, maya-maya lang. Brad Carlo Roll, Brad Noli Tungkuwa, Melchor Pasis. So, ganap na pong alas 4:29 ng hapon. Juliet Umali. So, meron na po tayong 11 viewers. Lisa Indinibli Corsiga, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Sister Cristina Juarez, magandang hapon. Para mamaya po, hindi na ako mag-name names. Para tuloy na tayo dun sa ating pumamaalam. Brad Wilfredo Bedes, magandang hapon. Sister Christy Lacruz Kim, magandang hapon.
Rosly Bandojo. Magandang hapon. So, eksaktong alas 4:30 na po. O, tuloy na po tayo. Paminsan-minsan ay titingnan ko na lamang po yung ating monitor para mabasa yung mga kapatid na sasama dito sa ating pangalan. Puntahan muna natin yung konteksto nitong ating paksa. Ito ay tungkol doon sa Mateo 10. Para mas klaro, no? So, 28 yung ating paksa, no? Sa uno, pinipo ni Yahwasya yung 12 alagad at binigyan sila. Sino? Yung 12. Na kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ng Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Yahwasya. 5. Ang 12 ito'y sinugo ni Yahwasya at kanyang pinibilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil. So maliwanag ko yung aking binabasa, no, na talagang yung pagkakasugo dun sa 12 ay para lamang dun sa mga Hudyo. Hindi sila isinugo para dun sa mga hintil, nakatulad ng pagkakasugo kay Pablo. Bagamat si Pablo ay yung pagsusugo sa kanya ay sa mga Hudyo, sa mga hari, at sa mga hintil. Dito, ang punteriya talaga ng 12 ito ay para lamang dun sa mga Hudyo, sa mga Israelita. No? O sa limang bayan ng mga Samaritano, sa halip hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sangbahayan ng Israel. Ayan. Humayo kayo, ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sino ang pangangaralan? Yung sangbahayan ng Israel. Kaya nga yung ating paniniwala at batay sa banal na kasulatan, lalo na dun sa bautismo, na yan ay talagang para lamang sa mga Israelita. Brad Sam Rotoni, magandang hapon, Sister Lolita Porsiga, Brad Jesse Juarez. So, hindi dapat malito. Nung una ko kasi, doon nakikinig tayo doon sa mga pangaral ng mga reliyong labo-labo. No? Biro mo, ikaw na hintil ay inihimok na bautismoan kasi iniutos doon sa Mateo 28. Ganon din doon sa Marcos 16. Pero dito sa aking binabasa, maliwanag na yung pagkakasugo dun sa 12 ay para lamang dun sa mga tupang nawaglit sa Israel. So itutuloy ko lang. Dito marami tayong matututunan, madadagdagan na naman yung ating kaalaman sa ating mga napag-aralan na, no? Karagdagan. At sabi ho dito sa halip, hanapin ninyo mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo. So, naandun yung personal pronoun na kayo, ayan, ninyo, ayan. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ano yung sinabi niya? Ano yung bilin niya? Humayo kayo. Sabi dun sa 12, ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian. Akalain nyo na itong bagay na ito, pagka ito ay binabasa ng marami, para bang yung pagbasa nila, ang tinutukoy sila, hindi ho eh. Yung ipangaral niya na malapit na ang kaharian ng langit, nung unang siglo ho yan eh. Nung unang siglo. Kaya yung kaharian ng langit na nangyari na ho yan. Hindi katulad nung ipinangangaral ng marami na yung kaharian ng langit parating pa lang doon sa pagdating ng Kristo. Nakita nyo kaagad, nakita nyo yung punto doon. Kaya ko binigay yung konteksto, binasa yung konteksto para mas maintindihan natin, mas klaro, mas maliwanag. Kasi marami nang nadaya eh.
marami nang nadaya. Ayan, sabi ni Brad Emiliano, pag banal na espiritu ang nagturo, walang ligaw, uumpisan sa tama, magtatapos sa tama. Tama yan. Wala kang kaligaw-ligaw dahil ang nagtuturo ay walang iba kundi siya Bayawa. Fortunato Juarez, Sister Vivian Bando Humana, ask ko lang po, Brad, tayo po ba ang mga tupa na nawawala? Dun sa Juan Gis, meron akong ibang tupa na wala sa kulungan ito. Ayan. Sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at maging sa malayo. Yun o yun. Hindi lamang doon sa mga Hudyo, doon sa kanyang mga anak, tayo kasama ho dyan. Yung mga tupa. Kasi ang Israel, nawawala rin tupa yan eh. Fernando Pronebo, Abellera, Sebastian Juarez. Tapos sabi dito, 8, pagalingin ninyo ang may sakit, pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ng mga batay. Tapos, i-quote nila ito. Nagpupunta sa mga ospital, yung mga ministro o yung mga mangaral, and then magle-lay hands nung kanilang mga kamay at in the name of Jesus, Satan, I rebuke you. Pero dito pala tinutukoy yung 12. Yung 12 ang tinutukoy dito sa ating pinag-aaralan. Then sabi dito, pagalingin at linisin ninyo ang mga may keto, palayasin ng mga demonyo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ganda, no? Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto o pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bisang, pampalit ng sandalyas, o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Yun ang isang katotohanan dahil noong tawagin sila ni Yahushua, may mga hanap buhay, pero sabi nga, iniwan nila lahat yun. Kaya, ang sabi dito, sa inyong paglalakbay, huwag din kayo magbaon ng pagkain, bisan, pampalit ng sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa, karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. 11, sa mga bayan o nayon kayo dumating, umanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan, at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na yon. Pagpasok niyo sa bahay, sabihin niyo, mag-ari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin niyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ganda, no? Ngunit kung hindi, bawiin niyo yon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ito ang kinuha ng saksi ni Jehovah. Kaya pagka mayroong mga saksi ni Jehovah at hindi napatuloy, ay ipinapagpag nila yung kanilang mga paa, yung alikabukan ng John Mercor Siga, Sister Maria Victoria Morales. So, yun. And then, tandaan ninyo sa araw ng paghukom. Yung paghukom na binabanggit dito, ito yung 70 AD. Hindi ito yung sa parating pa lang. Kasi ang paghukom dito, yung huhukuman niya yung mga Hudyo. At nangyari na ho yan. Yan. And then, akala kasi nila yung salitang paghukom, yung sa darating pa lang, pagdating ng Kristo, huhukuman ng lahat. Lahat tatayo, lahat ng mga patay, ibabangon, and then huhukuman sa kanyang mga ginawa. Maliho. Yung paghuhukom na yan ay para lamang dun sa mga Hudyo noong 70 AD. So maliwanag Hindi, wala ho tayong kaligaw-ligaw dito
Ang nangyari ho kasi ay napakarami ang nailigaw ng mga relihiyon. Pero sabi nga, pagka si Abay Yahweh ang magtuturo, hindi ka maliligaw. Saka naroon ho yung pangako niya eh. Okay, babasahin ho natin yan. And then sabi niya dito, ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas sa mga taga-Sodoma at mga Gomora. Tingnan ninyo, sabi niya, kanino? Doon sa 12, isinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas, maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo. Kaya ko ibinitin yung kayo, ninyo, ayan, pertaining doon sa 12. Huwag kayong matakot. Ayan. Pertaining lang mo doon sa 12. Yun yung audience relevance kung saan kausap niya yung 12. No? 17. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Pero mo, i-quote mo itong sinasabi niya para doon sa 12 para patunugin na ikaw. Doon pa lamang nagsisimula ka ng magsinungaling eh. Nagsisimula ka ng mandaya sa iyong sarili, pati itong sa nakikinig. Pagka yan, ipinatunog mo na ikaw yan, at yung nakikinig, ipinatunog mo na sila yan, nagsimula ka ng dayain ng sarili mo, and then pati yung nakikinig, dinadaya mo na. Hindi na pupunan ng nakikinig yun. Sabi mo nga, mapalad tayo dahil ibinahagi sa atin ni Abay Yahweh itong bagay na ito, na binuksan yung ating pangunawa. Sabi ko dito, dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsalita sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na yon ang inyong sasabihin. Inyong, kayo, pertaining doon sa 12. 20. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. 21. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas, siyang maliligtas. 23. Ito ang malinaw dito eh. Kaya ko andun yung pagbidin, kayo, ninyo. Ano sabi sa 23? Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod, tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Akalain mong ipinatunog nila yan na itong darating na panahon pa lang, samantalang ito, yung sinasabi niya na mangyayari noong 70 AD, at nangyari naman talaga ho eh. Di ba? So, kaya ho, mas, sabi ko nga kanina, mas klaro, mas maliwanag, mas malalim, kahit sinong mga mangaral ng mga relihiyon ay hindi binigyan ng pangunawa ni Abay Yahweh dito sa mga bagay nito. Pero sabi niya, hindi niyo matatapos libutin, sabi niya. Sabi niya, kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan niyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Akala nila yung pagdating ng anak ng tao, literal,
Hindi ho, lahat noong sinasabi doon sa Mateo 24, 21 ng Lucas, 13 ng Marcos, lahat yung mangyayari na yun, ang darating. Yun ang mangyayari, hindi yung literal na yung anak ng tao, makikita ang wika, literal. Pero may nakalagay pa nga doon yung nagsiulos. Di ba? Sabagay, sabi nga natin, yun ang naging pagiging mapalad natin nung magbukas si Abayahawa ng pangunawa. Ito yung mga narinig o ito yung mga narinig natin na hindi nila kayang tanggapin. Kasi sa kanila, yung mga pag-uusig, darating pa lang, yung tribulation, darating pa lang. Samantalang dito, matagal nang tapos. Sister Lori Calderon, ayan, Brad Noli Tungkuwa, tama po bro. And then, 24, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro at walang aliping nakahihigit sa kanyang Panginoon. Sapat na ang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sangbayan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang kasambay. Ano ba yung Beelzebul? Ang Beelzebul ay isang anyo ng salitang Grego para sa pangalang Baal-Zebub. Ito ho yung paganong Diyos-Diyosan ng mga Pilisteo na sinasamba sa Ekron, sa sinaunang syudad ng Pilistea sa panahon ng Lumang Tipan. Ang terminolohiyang ito ay nangangulugan ang Panginoon ng mga langaw, Pangalawang Hari 1:2. Nakahukay ang mga arkeologo sa mga lugar na sinaunang Pilistea ng mga gintong imahe ng mga langaw. Pagkatapos na panahon ng mga Pilisteo, binago ng mga Hudyo ang pangalang Baal-Zebub at ginawang Beelzebul. Gaya ng ginamit doon sa Mateo, yan yung ating binasa, yung uling binasa. Ang pangalan ito tumutukoy sa Diyos ng langaw na sinamba upang magligtas mula sa mga pinsala ng sakit na dala ng insektong ito. Yan. Dahil dito, ang Beelzebub ay kinikilala bilang isang karimari-marim na Diyos-Diyosan at ang kanyang pangalan ay ginamit ng mga Hudyo bilang paglarawan kay Satanas. Ayan. So, kaya noong sabihin dyan, sabi niya, kung ang ama ng sangbayan ay tinawag niyang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasangbahay. 26. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Ang tinutukoy doon sa 12, no? Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman makapapatay o nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So, yung impyerno na binabanggit dyan ay walang iba kundi yung grave o libingan. No? Tatandaan mo natin na kapag ang isang tao ay walang relasyon kay Abayahawa, isa ho siyang uri ng patay. No? Maaring buhay siya na nakikita natin, may lakas, pero buhay siya pero patay sa harapan ni Abayahawa. No? So maliwanag dito na yung sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, huwag niyo humikang katakutan. Darating yung panahon, sinasabi nga doon sa, sabi niya dito, huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Totoo naman eh. Meron bang nalihim? Sabi nga ho dito sa unang Korinto 4:5, kaya't huwag kayong humatol ng anuman nang wala pa sa takdang panahon hanggang sa dumating ang Panginoon na siyang magdadala ng liwanag na mga bagay nakatago sa kadiliman at magbubunyag sa mga hangarin ng mga puso
Pagkatapos ng bawat isa, magkakaroon ng papuri mula sa Diyos. Ayan. Sabi ho dito sa Kawikaan 28:1, ang Biblia Tagalog 19:7, ang masama tumatakas na walang kaang mahabol, ngunit ang matuwid matapang na parang leon. O, ASM, di tumatakbo ang masama kahit walang mahabol, ngunit ang matuwid matapang tulad ng leon. So dito pa lamang binibigyan na ni Yahweh o ni Yahweh na may proteksyon yung mga tao niya. Nakita niyo ba yung ginawa niya? Sabi niya dun sa Mateo. Sabi niya, dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Doon pa lamang pinakikita na ni Yahweh yung kapangyarihan kapag ikaw ay isa doon sa naging alagad. Yung bang protection, hindi ho yan katulad ng tao. Kaya nga sinasabi niya, huwag nyo silang katakutan. Sino? Yung mga tao. Kasi ang magiging kalaban nila, ako. Yun ang sinasabi niya, huwag nyo silang katakutan. Kasi wala naman silang kakayahan. Paring silang pumatay, pero wala silang kakayahan na pumatay at pagkatapos ay ilibing ka at hindi ka na magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan o yung eternal death. Malaki ho kasi ang pagkakaiba nun. Yung buhay na nakikita o ipinakikita ni Yahweh sa ngayon ay pansamantala ho eh. Kumbaga, sabihin na natin na ikaw ay nabuhay dito sa 70 taong gulang, minsan hindi na nga inaabot ng 50. O pagpalagay mo na naka-80 ka, ibig sabihin, maikli. Kung ikukumpara mo yung eternal death o yung walang hanggang kamatayan at saka yung eternal life o yung walang hanggang buhay, kung ikukumpara mo di ba? Kaya nakita nyo ba yung mga pangako niya? Hindi nga lang talaga nakikita pa ito. Tinanin nyo ho dito sa Kawikaan 29:25. Mapanganib kayo o tayo ay matatakutin. Mapanganib kung tayo ay matatakutin. Ngunit, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, ligtas tayo. Di ba? Yun daw masama, tumatakbo kahit walang umahabol. Mabigat ho yun. Pagka ikaw ay masama, tumatakbo ka kahit walang umahabol. Napakabigat ho nun. Meron mong tumatakbo ka nang wala namang umahabol. Saan kayo nakakita ho nun? Di ba? Sabi niya ho dito sa Kawikaan 29:25, ang pagkatakot sa tao nagdadala ng silo. Ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ito yung mga pangako na dapat sana ay mabigyan din natin ng pansin sa atin. Kaya nga yung salitang pagkatakot, dapat wala na yun sa buhay natin. Bilang isang tinawag, nakatulad din ng 12, Sister Chris Grisola, Joel Suela, Sister Vivian Bandohumana, totoo po yung brad, meron tayong shield. Isaiah 54:17. Shirley Bandoho Abrera. Yan po. So, maliwanag ko yung aking binasa doon sa Mateo konteksto. Para lang bigyan dito ng diin na yung tinutukoy dyan
sa Mateo 10, pababa, walang iba kundi talaga yung 12, no, na ginagamit ng mga relihiyon para ipatunog na sila at saka yung kanilang mga membro, sila raw yun. Sala, no? Sabi mo nga kanina, pagka yan, pinatunog mo na sa iyo yan, nagsimula kang dayain ng sarili mo, and then pati yung nakikinig sa iyo, dinaya mo na. So ano pa mangyayari? Kung sarili mo, dinaya mo, yung nakikinig sa iyo, dinadaya mo, lahat ng nasasakupan mo ay dinadaya mo na. May kaligtasan ka pa ba? Wala. Di ba? So yun, Melchor Pasis, Leonardo Corsiga. At labing po na Bayawa, bukas ituloy po natin dun sa 3 bahagi. Tayo nasa 2 pa lang. Makikita niyo dito yung tapang nila Pedro, nila Juan, kung gaano sila katapang. Bukas, kung lulobin na Bayawa, bakit sila naging matapang? At sana kung paano yung naging halimbawa nila, sana ganun din ang mangyari sa atin sa bawat kapulungan. Kaya nga itong ating pinag-aaralan na ito, hindi lamang para sa kanila, para sa atin din. Sila yung mga naging halimbawa para sundan natin yung kanilang ginawa. Ayan. So, muli po, maraming salamat. Ayan, Leonardo Corsiga, Sister Lori Calderon. Yun. Muli sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, na ating pong nilalagi sa mundo nito. Merong dinagdag dito. Teka. Sabi ni Brad Rodelo Naba, salamat Kabayawa sa katotohanan na iyong salita sa araw na ito. Shirley Bandoho Abrera, sinito, Rosly Binis Bandoho de la Austria. Brad Jesse Juarez, kasi bro, nasa atin na ang Diyos, kapag nasa iyo na ang Diyos, sino pa ang labas sa atin? Totoo yun. Kaya sabi nga natin, yung proteksyon ni Abay Hawa, nasa atin. Basta ipamuhay lang po natin. Si Abay Hawa, ipamuhay lang natin yung sinasabi niya. Brad Rodelio Nava, salamat din po bro. Salamat bro. Ayan, sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan. Sabi ni Brad Rodelio Nava. Ayan. So, muli po, loobin po ni Abay Hawa. Bukas, tuloy po natin yung ating ikatong bahagi. At sana po ay nadagdagan na naman ng ating karunungan, kaalaman na ibinabahagi sa atin ni Abay Hawa sa araw-araw nating pangangaral. Muli maraming salamat. At patuloy na pagpapala ang siyang sumaatin sa lahat po ng ating mga kapatid sa kapulungan. At sabi ni Sister Vivian Bandong Mana, Todaraba po, Brad. Salamat din, Sis Vivian Mana. Maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga nakasama sa hapon pong ito at sa lahat na makakapanood pa ng video ito. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.